Dati, tinawanan ko ang Pilipinas sa harap ng buong klase. Ngunit ngayon, kailangan kong tanggapin na ang bansang minamaliit ko ang nagbigay sa akin ng kahihiyan sa harap ng aking mga ninuno sa Cairo. Lumaki kaming may pagmamalaki na kami ang mga tagapagmana ng Pyramid at ng Ilog Nile. Ang 5,000 taong kasaysayan ay nagturo sa amin na maniwala na ang kadakilaan ay matatagpuan lamang sa Gresya, Roma o Istanbul. Samantala, ang Pilipinas ay isa lamang murang tourist spot na puno ng mga puting turista, sikat na beach, mga massage parlor, at matinding traffic, walang anumang bagay na karapat-dapat para sa mga inapo ng paraon na tulad namin. Nang ipahayag ng guro namin na ang field trip sa taong ito ay sa Maynila, Manila, ang buong klase ay tumawa ng malakas na parang isang masamang biro. Wala kaming kaalam-alam na ang lungsod na inakala naming walang matututunan ay magtuturo sa amin ng pinakamasakit na aral, na ang tunay na lakas ay wala sa dakilang nakaraan kundi sa tahimik na paraan ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa araw-araw. Nang humina ang tawanan sa klase, ang sumunod na katahimikan ay naging mas mabigat kaysa sa ingay kanina. Nakatayo si Guro Hasan sa harap ng pisara, nakatalikod sa amin. Bahagyang nanginginig ang tisa sa kamay niya bago niya bigyang diin ang salitang Pilipinas na para bang gusto niyang makita namin itong muli ng malinaw. Tapos na ba kayong tumawa? Tanong niya sa isang kalmadong boses na biglang nagpatigil sa lahat. Si Ahmed na nakaupo sa tabi ko ang unang pumutol sa katahimikan. Sir, sa tingin ko mayroong isang uri ng hindi pagkakaunawaan, sabi niya sabay kibit balikat. Sinasanay kaming maging bagong henerasyon ng mga pinuno ng Ehipto, di ba? Ang pagpunta sa Roma, Athens o Istanbul ay mas makatuwiran. Pero Maynila, ang lungsod ng traffic at murang turista, ano ang matututunan namin doon? Marami ang tumango bilang pagsang-ayon at nagsimulang muling umingay ang bulungan. Si Fatima sa harap na mesa ay nagbukas ng isang French travel magazine, naghanap sa seksyon ng Asia at ipinakita sa mga kaibigan niya. Tingnan nyo, ang Pilipinas ay narito lang Boracay, Palawan, Cebu. Oo, maganda ang mga beach, pero doon ba natin ipipinta ang kinabukasan natin sa pagpapahinga lang sa tabi ng dagat? Tumawa siya ng mahina. Tayo ay mga inapo ng paraon, hindi mga backpacker na taga-Europa. Hindi tumawa si Yusuf. Tinitingnan niya ang tablet niya, mga numero ng gastos, oras ng paglalakbay, at paghahambing ng mapa sa pagitan ng Europa at Asia na nakahanay. Ang presyo ng tiket sa Europa at sa Maynila ay halos pareho, ngunit mas mahaba at mas nakakapagod ang oras ng paglipad, sabi niya sa malamig na tono. Kung titingnan sa aspeto ng efficiency, mas maganda kung pag-aralan natin ang sistema ng politika sa Europa o ang inobasyon sa Germany kaysa titingnan lang ang mga kalye ng Jeprox o ang mga tricycle. Nakinig ako sa lahat ng ito at mas mabilis ang tibok ng puso ko kaysa sa dati. Inamin ko na ang malalim na pag-iisip ko ay hindi naiiba. Ang Pilipinas sa isip ko ay ang imahe ng mga full moon party sa mga beach, mga lasing na turista at magulong balita sa politika sa likuran, hindi isang silid-aralan ng kinabukasan. Tanging si Laila lang ang nakaupo ng tahimik sa gilid ng bintana. Ang sikat ng umaga mula sa Cairo ay tumatama sa notebook niya. Hindi siya tumawa o nagreklamo, tinitigan lang niya ang salitang Pilipinas sa pisara na may malalim na pag-iisip. Dahan-dahang inilapag ni Guro Hasan ang tisa at humarap sa amin. Tapos na kayong magsalita? Pakinggan ko naman ang sarili ko, sabi niya. Hindi malakas ang boses niya, ngunit mabigat, kaya natahimik ang buong klase. Ipinagmamalaki ninyo ang piramid, di ba? Ang Ilog Nile, ang paraon, ang 5,000 taong kasaysayan? Ngumiti siya ng bahagya. Ipinagmamalaki ko rin yan. Ngunit huwag ninyong kalimutan, ang mga taong patuloy na nag-uusap tungkol sa nakaraan ay maaaring walang anumang pag-uusapan sa hinaharap. Naglakad siya ng dahan-dahan sa harap ng pisara, tinitigan ang hanay ng mga mag-aaral. Ang Pilipinas na tinatawanan ninyo ngayon ay isa sa mga bansang tumatanggap ng turista mula sa buong mundo. Inaalagaan nila ang 10-10 milyong tao na may iba't ibang relihiyon bawat taon, ngunit ang lungsod ay nakangiti pa rin, ang mga tindahan ay bukas pa rin, ang tunog ng kampana ng simbahan ay tumutunog pa rin sa umaga, at ang matatanda at kababaihan ay nakakauwi pa rin ng ligtas sa gabi. Nakikita lang ninyo ang mga beach at massage parlor, pero nakita na ba ninyo ang puso nila? Ang salitang puso na lumabas sa bibig ng guro ay nagpatigil sa isang bagay sa dibdib ko.
Bakit Maynila? Hindi pa rin sumusuko si Fatima. Bakit hindi Athens o Paris man lang? Huminto si Guro Hasan sa harap ng mapa ng mundo na nakalagay sa sulok ng silid. Ginamit niya ang daliri niya para hawakan ang Ehipto at pagkatapos ay inilipat ito sa Timog Silangang Asya. Kasi masyado na ninyong alam ang Europa mula sa mga pelikula, social media at advertisement, sagot niya. Ngunit hindi ninyo kilala ang Asia, ang ating kapwa-kontinente. Iniisip ninyo na mas mahirap sila, mas magulo, mas salbahe ayon sa balita. Kung gusto nating maging bagong pinuno ng Ehipto, kailangan nating maglakas loob na tingnan ang mundo sa anggulo na ayaw tingnan ng karamihan. Muli siyang humarap sa salitang Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi lang dagat, hindi lang ang kalye ng Jeprox, hindi lang ang larawan ng traffic sa banyagang balita, sabi niya ng dahan-dahan. Ito ay isang bansa na may isang salita na napakahalaga, bayanihan at isa pa, paggalang. Gusto kong makita ninyo sa sarili ninyong mata kung ano ang ibig sabihin nito. May mahinang pag-ingay ng upuan ang narinig mula sa sulok ng silid. Kumilos si Laila at may isinulat sa notebook niya. Hindi ko nakita ng malinaw kung anong salita ang isinulat niya, ngunit ang kalmadong mukha niya ay nagpakita ng mas malalim na pag-iisip kaysa sa iba. Si Ahmed ay bumubulong pa rin, ngunit ang world-class na football ay nasa Europa. Tinitingnan pa rin ni Yusuf ang mga numero sa tablet niya nang may panghihinayang. Si Fatima ay nag-iisip pa rin tungkol sa malaking mall sa Dubai at sa shopping street sa Paris. Ngunit para sa akin, ang imahe ng Maynila na puno ng mga lasing na turista ay nagsimulang gumuho nang bahagya ng banggitin ng guro ang salitang bayanihan at paggalang. Kasi sa sarili naming lungsod, sa Cairo na mahal namin, nagsisimula na kaming mahirapan hanapin ang ganoong bagay araw-araw. Ang biyaheng ito ay hindi gantimpala. Ito ay isang pagsubok, sabi ni Guro Hasan. Isang pagsubok kung may lakas kayo ng loob na tanggapin na ang bansang minamaliit natin ay maaaring may ginagawang mas mahusay kaysa sa atin ngayon. Kung tatawa kayo, tumawa na kayo ngayon ng todo. Dahil sa araw na bumalik kayo, baka hindi na maglakas loob tumawa ng ganyan ang puso ninyo. Natahimik ang buong klase. Tiningnan ko ang salitang Pilipinas sa pisara muli. At pakiramdam ko hindi lang ito pangalan ng bansa, kundi nagiging isang salamin kung saan kailangan naming tumayo at tingnan ang sarili namin ng buo. Sa umaga ng pag-alis, ang Cairo International Airport ay puno ng ingay ng mga anunsyo, gulong ng maleta na kumakaladkad sa sahig at busina ng kotse mula sa kalsada sa labas na parang nagpapaalala sa amin na ito ang lungsod ng paraon na ipinagmamalaki namin. Tinitigan ko ang mataas na kisame na may mga bakas ng alikabok at nag-isip ako ng may bahagyang panunuya na sa loob ng ilang oras, lilipad ako sa bansang madali kong tinawag na murang turista. Sa check-in counter, lalong naging malinaw ang kaguluhan. Ang pamilya ni Ahmed ang Pilipinas? Seryoso? Sabi ng ama niya sa isang matigas na boses. Isa kang football player na may magandang kinabukasan. Bakit mo sasayangin ang ilang araw sa panunood ng mga mall at mga lasing sa kalye? Kung sa Europa pa, maiintindihan ko pa. Nagkunwari si Ahmed na nagtatago. Kakain lang ako ng pansit at babalik pa. Huwag kayong mag-alala. Ngunit nakita ko ng malinaw ang hindi pagkakontento at pagdududa sa mata niya. Sa tabi niya, mahigpit na niyakap ng ina ni Fatima ang anak niya. Sigurado ka ba? Nakita ko sa balita, maraming tao, traffic, baha at maanghang na pagkain. Natatakot ako na magkasakit ka. Sabi niya habang pinupunasan ang luha niya. Kung sa Roma pa, mas mapapanatag ako. Pilit na ngumiti si Fatima. Huwag kayong mag-alala, ma. Nagdala ako ng 3 bote ng hand sanitizer at isang malaking kahon ng mask. Hindi ako kakain kung hindi malinis. Ngunit nanginginig ang boses niya. Tahimik, halos walang emosyon na nakinig si Yusuf sa mga magulang niya. Ang biyaheng ito ay hindi maliit na halaga, sabi ng ama niya. Kung babalik ka at sasabihin mo lang na nakakuha ka ng magagandang larawan ng simbahan at dagat, sa tingin ko hindi sulit. Kailangan mong bumalik na may bagong, praktikal na pag-unawa. Tumango si Yusuf. Wala siyang sinabi, yumuko lang siya, tiningnan ang mga numero sa flight board at bumulong sa sarili niya. Malalaman din natin kung sulit ito. Samantala, si Laila ay inihatid ng lolo niya isang matandang lalaki na nakasuot ng luma at manipis na coat na nakaranas ng init at alikabok ng Cairo sa loob ng maraming dekada. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay niya sa balikat ng apo niya. Ipinagmamalaki natin ang pyramid at ang ilog Nile
At tama yan, sabi niya ng may lambing. Ngunit, huwag mong kalimutan, apo, na hindi umiikot ang mundo sa Ehipto lang. Tingnan mo sa sarili mong mata kung paano nabubuhay ang bansang inakala nating mas mababa. Saka mo tanungin ang sarili mo kung paano tayo magpapatuloy sa siglong ito. Tahimik na nakinig si Laila. Ang mga mata niya ay may halong takot at pagkasabik. Pagkatapos naming makapasa sa imigrasyon at iba pang checkpoint, sumakay kami sa eroplano. Unti-unting lumayo ang ginintuang disyerto at ang ilog Nile sa ilalim ng pakpak. Tumingin si Ahmed sa labas at nagbiro. Paalam, pangarap kong football field. Kumusta Maynila na ayaw ko pa masyadong makita. May mahinang tawanan ang narinig sa hanay namin. Ngunit ito ay isang tawanan na hindi sigurado. Sa eroplano, dahan-dahang lumipas ang mga oras. Ang ilang pasahero ay natutulog, ang ilan ay nanonood ng pelikula. Si Fatima ay nagbukas ng YouTube vlog ng mga cafe sa Maynila, mga matingkad na kulay, sobrang tamis na menu, matataas na gusali, malalaking mall, at malakas na musika. Nakita ko ang pag-aalangan sa mukha niya, hindi ko alam kung natutuwa ba siya o naiinip. Binuksan ni Yusuf ang mapa ng ruta ng LRT at MRT, gamit ang mata ng isang taong nagkukompute ng sistema kaysa sa isang taong gustong magbakasyon. Binuksan ni Laila ang aklat ng kasaysayan ng Ehipto, ngunit ang tingin niya ay malayo. Marahil naririnig niya ng paulit-ulit ang mga salita ni Guro Hasan. Bayanihan at paggalang, dalawang salita ng pagtuturo mula sa isang wika na hindi niya masalita kahit isang pangungusap. Nang ipahayag ng piloto na handa na kaming lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, hinigpitan ko ang seatbelt ko. Mabilis ang tibok ng puso ko, hindi ko alam kung dahil sa kababa o sa takot. Sa labas ng bintana ay ang kadiliman ng gabi na tinatagos ng mga linya ng kulay orange na ilaw mula sa kalsada at mga puting ilaw mula sa mga gusali na nakahanay ng maayos. Ang lupa na inakala naming walang kabuluhan ay puno pala ng hininga ng milyon-milyong tao. Ang eroplano ay lumapag ng mas malambot kaysa sa inakala ko. Saglit lang ang tunog ng gulong na kumakaladkad sa lupa bago ang lahat ay naging tahimik. Bumukas ang pinto ng eroplano at pumasok ang malamig na hangin mula sa terminal na pumalit sa alinsangan sa cabin. Naglakad kami sa tulay na konektado sa terminal na maliwanag. Ang matataas na salamin na dingding ay halos hindi makita ang gilid. At ang kisame ay nakakurba na parang pakpak ng ibon na metal na nakabukas para tanggapin kami. Ang unang bagay na nagpatigil sa akin ay hindi ang mga estatwa ng mga hero o ang sining na Filipino, kundi ang signage sa itaas ng ulo namin. Filipino, Ingles, Chino, Hapon, at sa isang sulok may maliliit na titik na Arabo rin. Pakiramdam ko, ang pangalan ng aming wika na inakala naming malayo sa timog silangang Asia ay biglang isinulat ng magalang sa gitna ng mga ilaw ng paliparan. Ang mga opisyal ng paliparan na nakasuot ng madilim na uniforme ay nakahanay. Ang ilan ay nakangiti ng malawak sa mga pasaherong dumadaan. Ang mga salitang, "Mabuhay po, salamat po," ay nagsalitan sa Ingles na may accent na Filipino, na kahit hindi perpekto ay puno ng sinseridad. Naglakad kami sa direksyon ng immigration. Mahaba ang pila ngunit maayos. Ang mga tao ay nakatayo ng may distansya, hindi nagtutulakan. Walang sigawan, walang nagtataas ng kamay para magreklamo. Tanging ang mahinang tunog lang ng pagkaladkad ng maleta at mga anunsyo sa public address system. Bumulong si Ahmed sa akin. Ang paliparan sa Asia na tinawanan natin ay mas malinis kaysa sa inakala natin. Si Fatima ay lumingon-lingon na parang naghahanap ng kapintasan, ngunit wala siyang makita para ireklamo. Tiningnan ni Yusuf ang maraming counter na bukas. Mabilis at maayos ang trabaho ng mga opisyal. Wala siyang sinabi. Kinuha lang niya ang telepono niya para itala ang oras ng pagpasok at bumulong ng na parang may naisip. Tiningnan ni Laila ang mga titik na Arabo sa signage muli at mahina siyang nagsabi sa akin, siguro ang bansang halos hindi natin binabanggit sa history class ay mas nagbibigay galang sa atin kaysa sa inakala natin. Wala akong naisagot. Naramdaman ko lang na ang unang hakbang sa sahig ng NAIA noong araw na iyon ay hindi lang isang hakbang patungo sa bagong bansa, kundi ito ang unang hakbang na nagbigay ng maliit na bitak sa pader ng pagmamataas sa puso namin nang hindi namin namamalayan. Pagkatapos makapasa sa immigration, lumabas ang grupo sa malawak at maliwanag na arrival hall. Ang puting ilaw ay nagre-reflect sa makintab na sahig, kaya mas nakita ko ng malinaw ang sapatos ko kaysa noong nasa Cairo pa ako.
Ang malamig na hangin na may halong mahinang amoy ng sampagita o lagundi ay lumutang sa hangin na nagpaparamdam na parang napunta kami sa ibang mundo na hindi disyerto at usok ng sasakyan. Ngayon, pupunta tayo sa lungsod gamit ang tren mula sa paliparan, ang Airport Express, sabi ni Kuya Carlo, ang guide namin, sa malinaw na Ingles. Humarap kami at nakita namin ang isang lalaking Filipino na nakasuot ng asul na polo shirt at may ID tag na tour guide. Nagbigay siya ng pagbati kay Guro Hasan at sa amin nang may ngiti na nagpagaan sa malaking hall. Sinundan namin ang signage ng Airport Express na nakasabit sa itaas. Ang mga asul na palaso ay nagturo ng malinaw na daan. May mga escalator na kung saan maaari kaming tumayo lang. Maraming Filipino ang nakatayo sa gilid, pinapayagan ang mga nagmamadali na dumaan sa kabilang bahagi ng walang nagsasabi. Sa isang sulok, nakita namin ang isang mag-asawang tagagitnang silangan na tinitingnan ang mapa sa kamay nila, litong-lito. Lumapit ang isang airport staff na babae na nakasuot ng madilim na uniforme, ngumiti at nagtanong sa simpleng Ingles, "Can I help you?" Hindi siya nagbuntong hininga, hindi siya nagpakita ng inis. Kahit pa kailangan niyang magpaliwanag ng 2 o 3 beses, ngumiti pa rin siya, itinuro ang direksyon, at tinapos sa, "Salamat po," kasabay ng isang mahinang pagbati. Ang eksena na iyon ay nagpaalala sa akin na minsan sa Cairo Airport, nakita namin ang mga opisyal na umiiwas sa mga pasaherong masyadong maraming tanong. Dito, kabaligtaran. Ang simple ngunit sinserong boses ng pagtulong ay nagparamdam sa akin kaagad ng salitang bayanihan na binanggit ng guro nang walang kailangan pang isalin. Nang makarating kami sa palapag ng LRT, MRT, nakakita kami ng mga automatikong makina na nagbebenta ng tiket. May English menu ang touchscreen. Matiyagang ipinakita ni Kuya Carlo ang bawat hakbang, na parang nagtuturo sa mga kapatid niya sa bahay kaysa sa pag-aalaga ng tour mula sa ibang bansa. Ngumiti si Kuya Carlo sa amin at sinabi, "Ang tren na ito ay diretso papuntang Maynila, mga 20 minuto. Huwag kayong mag-alala sa traffic. Ito ang unang pinto ng Maynila na gusto kong makita ninyo na ang lungsod namin ay hindi lang traffic at balita sa politika tulad ng ipinapakita." Nang bumukas ang pinto ng tren, pumasok ang malamig na hangin mula sa aircon. Maingat kaming pumasok. Ang nakita ko ay nagpatigil sa akin. Ang loob ng tren ay napakalinis, halos walang alikabok. Maayos na nakahanay ang mga asul na upuan. Sa gitna, may espasyo para sa mga maleta. May mga handrail sa tabi ng dingding. Sa itaas ay isang madaling basahin na mapa ng ruta ng tren. Ang mga Filipino na nauna sa amin ay hindi nag-agawan ng upuan. Nakatayo sila nang nakahanay malapit sa pinto. Hinahayaan ang mga pasahero na may malalaking maleta na makahanap ng espasyo sa loob ng natural, walang sigawan, walang nagtutulakan. Tanging ang mga salitang "excuse po" o "sorry po" lang kapag nagdadaan sila. Ilang sandali pagkatapos umandar ang tren, isang lalaking estudyante ang tumayo mula sa upuan at ngumiti sa isang buntis na kakasakay lang. "Maupo po kayo," sabi niya. Nagpasalamat ang babae at umupo ng may paggalang. Lumingon si Fatima sa akin at bumulong, "Sa Cairo, kung hindi ko inagaw ang upuan, malamang na nakatayo ako hanggang sa dulo." Tumango ako. Mahinang nagtanong si Kuya Carlo sa amin, "Alam ba ninyo, ang ilang asul na upuan ay para sa matatanda, buntis o mga babaeng may maliliit na bata. Tinatawag namin itong reserved seats. Kapag nakita namin na may taong dapat gumamit nito, tumatayo kami. Walang pulis na pumipilit. Ginagawa namin ito dahil sa paggalang." Ang salitang paggalang ay nagpatingala kay Yusuf mula sa telepono niya. Tiningnan niya ang simbolo ng matatanda, buntis, at ina na may sanggol sa sticker na nakadikit sa upuan at may isinulat sa maliit na notebook niya. Sa labas ng bintana, nagsisimulang uminit ang sikat ng araw sa Maynila. Unti-unting napalitan ng mga subdivision na puno ng orange, berde at asul na bubong ang mga bakanteng lote at bodega. Ang mga poste ng kuryente ay bumabagtas sa kalangitan bago napalitan ng matataas na gusali, kondo, flyover ng tren, at expressway na nagtatakip sa isa't isa na parang mga linya sa palad ng lungsod. Ito ba ang lungsod na sinabi nating walang matututunan? Naisip ko. Nang makita ko ang isang simbahan na may maraming layer na bubong at kulay ginto na sumulpot sa gitna ng modernong glass building. Sa ilalim, hindi masyadong marami ang sasakyan, ngunit maayos.
Gumagana ng tama ang mga traffic light. Tumawid ang mga tao sa kalsada kapag green light na parang timing na binilang na. Sa istasyon ng LRT, MRT, sinabi ni Kuya Carlo na maghanda kami para bumaba at magpalit ng LRT, MRT papunta sa sentro ng lungsod. Nang bumukas ang pinto, hindi nagtulakan ang mga pasahero. Ang hanay sa loob ay hinayaan ang mga malapit sa pinto na maunang lumabas. At pagkatapos, ang mga naghihintay sa platform ay dahan-dahang pumasok. Nakatayo ako sa gitna ng mataas na platform, tinitingnan ang riles ng tren na nakataas sa ibabaw ng lungsod. Nakita ko ang Maynila sa isang bagong pananaw, hindi ang larawan ng traffic at protesta sa TV, kundi isang lungsod na may sariling sistema. May ritmo ito. May paraan ito para alagaan ang mga tao na maglakbay ng magkasama nang hindi nagtutulakan. Tumingin si Ahmed sa ibaba at nakita niya ang isang maliit na damuhan sa pagitan ng mga gusali. 4 o 5 batang Filipino ang naglalaro ng soccer doon. Napangiti siya. Kung maglalaro tayo ng soccer sa lungsod na alam ang paggalang na ganito, mas maganda siguro ang laro, mahina niyang sinabi sa sarili niya. Habang ang mainit na hangin mula sa kalsada sa ibaba ay sumasalubong sa malamig na hangin mula sa aircon sa platform, naramdaman ko na may nagbabago sa puso ko. Ang Maynila, na inakala kong isang murang tourist spot, ay nagpapakita ng mas seryosong mukha, isang lungsod na pinapatakbo ng maliliit na sistema na tinatawag na bayanihan at paggalang ng mga ordinaryong tao. At nagsimula akong maintindihan nang paunti-unti na ang pagsubok na sinabi ni Guro Hasan ay hindi nagsimula nang bumisita kami sa simbahan o sumakay sa Ilog Pasig, kundi nagsimula ito nang tumapak kami sa platform ng tren mula sa paliparan patungo sa puso ng lungsod. Inakala ko na handa na ako para sa kaguluhan ng Filipino hanggang sa bumukas ang glass elevator ng istasyon ng tren papunta sa Ayala Triangle, Skyway, sa Biyernes ng gabi. Nalaman ko kaagad na minamaliit ko pala ang lahat. Ang tunog ng mga sasakyan at matataas na busina mula sa kalsada sa ibaba ay sumasabay sa tunog ng tren na pumapasok sa platform. Ang tunog ng advertisement mula sa malalaking LED screen ay nakikipagkompetensya sa musika mula sa mga tindahan ng damit. Ang matingkad na pulang sale signs ay nagre-reflect sa mata ng daan-daang tao na naglalakad sa makipot na skyway, kaya halos hindi ako makahinga. Maghawakan kayo, huwag kayong maghiwalay. Napakaraming tao rito, sigaw ni Kuya Carlo. Ngunit sa halip na marinig ang sigawan at pagrereklamo tulad ng nakasanayan ko sa Tahrir Square, ang narinig ko lang ay ang tunog ng sapatos na tumatama sa sahig at ang mahinang salitang "excuse po" o "sorry po" kapag hindi sinasadyang nagbanggaan ang mga balikat. Tumingin ako sa paligid, sa bawat direksyon ay may mga tao, mga estudyante ng high school na nakasuot ng uniforme, mga office worker na nakasuot ng puting shirt at may dalang leather bag, mga dayuhang turista na may dalang puno ng shopping bags. Ang lahat ay naglalakad sa iba't ibang direksyon, ngunit walang nagtutulakan, walang sumisigaw ng tabi, tulad ng nakita ko kapag masikip ang Cairo Metro. Isang batang lalaki na Filipino ang nasa harap namin. Kinalabit niya ang kaibigan niya at mabilis na nagsalita sa Filipino. Pagkatapos, 4 o 5 kaibigan niya ang gumawa ng maliit na bilog. Tinatakpan ng isa pang kaibigan na yumuko para itali ang tali ng sapatos niya sa gitna ng karamihan. Ang mga taong naglalakad sa likod ay parang kusang nakaunawa. Walang nagreklamo, walang tumingin ng masama. Nagbago lang sila ng direksyon, lumiko sa kabilang gilid, at sinabing "excuse po" ng mahina, na parang natatakot silang maistorbo ang taong nagtatali ng sapatos. Nakatayo si Fatima, nakanganga. Bakit walang nagagalit na humaharang sila sa daan? Tanong niya sa akin. Wala akong maisagot, kundi naisip ko lang na kung nangyari ito sa gitna ng merkado sa Cairo, ang taong iyon ay malamang na nasigawan na sa 3 wika. Nang lumapit kami sa patungong Quiapo, sa ibaba ay isang dagat ng mga sasakyan na naghihintay ng red light sa ilalim ng Skyway. Sa Skyway, nakakita kami ng isang malaking billboard na nagpapakita ng isang beach sa Pilipinas, malinaw na asul na dagat na may mga ginintuang titik na "It's more fun in the Philippines." Dati, tinawanan ko ang slogan na ito sa TV. Ngayon, nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Huminto si Kuya Carlo para magpangkat kaming lahat at itinuro ang intersection sa ibaba. Mamaya, tingnan niyo kapag nagsimulang umandar ang mga sasakyan at kapag tumatawid sa pedestrian lane, sabi niya. Naging green light ang pedestrian light.
Agad na dumaloy ang karamihan ng tao sa gilid ng skyway na naghihintay sa gilid ng kalsada papunta sa pedestrian lane na parang may nag-utos. Ngunit ang nagpakilabot sa akin ay hindi ang dami ng tao, kundi ang kaayusan sa gitna ng pagiging siksikan. Ang lahat ay naglalakad ng halos magkasabay ang timing, bahagyang inaayos ang paa, umiiwas sa isa't isa nang hindi kailangan pang magtinginan. Walang humihinto para kumuha ng larawan sa gitna ng daan. Walang nagtutulak ng iba papunta sa sasakyan. Ang mga motorcycle driver na huminto sa puting linya ay hindi sumisingit sa karamihan tulad ng nakasanayan ko sa bahay namin. Ang lahat ay parang alon na nagtatagpo at nagsasama ng walang putok ng bula. Kung sa Cairo ito, malamang na may bumagsak na ng 2 tao, sabi ni Ahmed ng mahina ngunit seryoso. Kinalabit niya ang soccer ball keychain niya at bumulong pa. Parang soccer game na alam ng lahat ang posisyon nila kahit walang coach na sumisigaw sa gilid ng field. Kinuha ni Yusuf ang maliit na notebook niya at may isinulat sa Ingles ang salitang system at 2 beses niyang pinalibutan ng bilog. Lumingon ako kay Kuya Carlo. Ngumiti siya ng bahagya na parang nabasa niya ang isip namin. Mukhang magulo ang Maynila, di ba? Pero kapag ginagamit ng mga Filipino ang salitang magulo, hindi laging ibig sabihin ay walang kaayusan, nagsimula siyang magpaliwanag. Sa kalsada, sa skyway, sa tren, sinusubukan naming isipin ang ibang tao kasabay ng pag-iisip sa sarili namin. Kung mabilis tayong maglakad, lumiliko tayo sa gilid. Kung alam natin na nakakaistorbo tayo, gumagalaw tayo para makadaan ng iba. Walang naguutos pero ginagawa namin ito dahil sa paggalang. Humarap siya sa amin. Ang salitang paggalang ay mahirap isalin ng direkta, pero para sa mga Filipino, ito ay ang pag-alam kung paano naaapektuhan ng mga aksyon natin ang ibang tao at pagkatapos ay pumili ng aksyon na pinakamagaan sa puso nila. Ang paliwanag na iyon ay nagpatahimik sa ingay sa labas ng ilang sandali. Tiningnan ko ang karamihan ng tao sa ilalim ng paa ko muli. Ngayon, hindi lang sila mga Filipino na tumatawid sa kalsada, kundi isang malaking sistema na may libu-libong maliliit na puso na tahimik na nagtutulungan. Si Fatima, na dati ay interesado lang sa disenyo ng gusali at brand names, ay mahinang nagsabi, siguro ang tunay na disenyo ng lungsod ay hindi ang magagandang gusali o malalaking mall, kundi ang disenyo na nagpapahintulot sa mga tao na magdaanan ng pakiramdam pa rin nila na mayroon silang sariling espasyo. Ang malamig na hangin mula sa aircon sa skyway ay humalo sa mainit na hangin mula sa kalsada sa ibaba. Ang amoy ng pagkain mula sa mga street vendor ay mahinang lumutang. Ang tawanan ng mga batang Filipino ay sumingit sa ingay ng mga sasakyan. Ang lahat ng ito ay nagsama-sama sa isang larawan ng Maynila na walang katulad sa larawan sa isip ko noong nasa klase ako sa Cairo. Nakahilig ako sa rail na bakal. Nakatingin sa intersection kung saan gumagalaw ang mga sasakyan mula sa karamihan at bigla kong naunawaan kung bakit kami dinala ni Guru Hasan dito. Ang lungsod na inakala naming mura at magulo ay nagtuturo sa amin ng isang napakamahal na aral, isang aral na wala sa anumang aklat-aralin sa paaralan namin, na ang tunay na kaayusan ay hindi ang sigaw ng utos mula sa speaker, kundi nagmumula ito sa pagpili ng ordinaryong tao na isipin muna ang iba bago magbanggaan. Pagkatapos naming tumayo at tingnan ang dagat ng mga tao sa Maynila hanggang sa manggawit ang mga paa namin, sinabi ni Kuya Carlo, ngayong gabi, pupunta tayo sa kabilang bahagi ng Maynila ang tinatawag ng mga Filipino na Intramuros, ang lumang lungsod malapit sa mga mahahalagang simbahan. Makikita ninyo kung gaano kalalim ang ugat ng bansang inakala ninyong may murang tourist spot lang. Nagpalit kami mula sa LRT, MRT at sumakay sa isang maliit na aircon na bus na dumaan sa mga kalsada na unti-unting lumiliit. Unti-unting nawala ang matataas na gusali na may silver glass at napalitan ito ng mga lumang townhouse na kupas ngunit malinis na may mga puno ng akasya at mango na nakakalat sa ibabaw ng bangketa. Sa sulok ng kalsada, nakakita kami ng mga wooden sign na nakasulat ang Calle Real o Bonifacio Drive. Hindi nagtagal, huminto kami sa harap ng isang mahabang puting pader. Sa loob ay ang mga tuktok ng mga kampanaryo at ang mga bubong ng simbahan na kulay ginto na nakatiklop-tiklop hanggang sa halos umabot na sa langit. Ang ingay ng lungsod sa labas ay unti-unting humina mula nang tumapak kami sa pinto ng San Agustin Church. Kailangan nating hubarin ang sapatos bago pumasok, paalala ni Kuya Carlo. Maingat naming inilagay ang sapatos namin sa wooden rack.
Ang malamig na bato sa ilalim ng talampakan namin ay kusang nagpabagal sa bawat hakbang. Sa loob ng simbahan, ang malamig na sikat ng araw ng hapon ay pumasok sa stained glass na bintana, tumama sa dingding na may mga mural ng mga kwento sa Biblia, Katolisismo. Ang mahinang tunog ng dasal ng mga pari at mga mananampalataya ay tuloy-tuloy, parang hininga ng lugar. Ang mga Filipino, babae at lalaki, ay nakaluhod, nakayuko ang mga ulo, ang ilan ay nakapikit, ang ilan ay mahinang bumibigkas ng mga panalangin. Tiningnan ni Laila ang lahat ng ito nang may parehong tingin noong tinitingnan niya ang lumang moske sa Cairo. Ang pagkakaiba lang ay walang ingay dito, walang larawan ng mga tao na nag-aaway tungkol sa paradahan, tahimik lang na puno ng kahulugan. Karamihan sa mga Filipino ay Katoliko, mahinang paliwanag ni Kuya Carlo sa harap ng altar, ngunit ang mahalaga ay hindi lang ang relihiyon. Ang simbahan ay parang puso ng komunidad, isang lugar para mag-isip ang mga tao, magpasalamat, humingi ng tawad, at sanayin ang sarili nila na maging mas magaan ang loob. Itinuro niya ang mga pinta. Ang simbahan na ito ay itinayo daan-daang taon na ang nakalipas. Kung ikukumpara sa pyramid ng Ehipto, hindi siguro kasing tanda, ngunit para sa amin, ito ay ang pagpapatuloy mula sa Spanish era. Ang kasaysayan ay hindi nagtatapos sa museo, kundi humihinga pa rin ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga taong pumupunta sa simbahan araw-araw. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa akin ng mga simbahan at sementeryo sa bahay namin na kadalasan ay naging lugar lang para sa mga turista na magkuha ng larawan kaysa sa lugar para huminto at mag-isip ang mga tao ng lungsod. Dito, ang mga taong nakasuot ng office wear, mga housewife, mga estudyante ay pumapasok, nagsisindi ng kandila, umuupo ng tahimik sa loob lang ng ilang minuto at pagkatapos ay umalis na parang ang relihiyon at ang pang-araw-araw na buhay ay hindi kailanman naghiwalay. Pagkalabas namin sa simbahan, nauna ang gutom ni Ahmed kaysa sa lahat ng pag-iisip. Gutom na ako, Kuya Carlo. Kailangan nating kumain ng kakaiba. Ngumiti si Kuya Carlo. Hindi kakaiba, iba lang. Dadalhin ko kayo sa halal na karinderya malapit sa simbahan. May moske sa dulo ng kalye. Ang may-ari ay isang Filipino-Muslim at baka mabago niya ang pag-iisip ninyo na marumi ang street food sa Pilipinas. Ang karinderya na pinuntahan namin ay isang maliit na 2 palapag na gusali na gawa sa kahoy. May mga karatula sa harap na nakasulat sa Filipino at Arabo. Malinaw ang salitang halal. Sa harap ng tindahan, may malaking palayok ng sabaw. Ang mainit na singaw ay lumutang kasabay ng amoy ng mga spice na hinaluan ng amoy ng sabaw ng buto. Isang babae na nakasuot ng madilim na asul na hijab ang lumabas para sumalubong sa amin. Mabuhay po, saan po kayo galing? Ang Ingles niya ay hindi fluent, ngunit ang mata niya ay puno ng sinseridad na tuwa. Nang malaman niya na taga-Ehipto kami, tumawa siya ng mahina. Ang tatay ko ay nag-Hajj dati, dumaan siya sa Dubai, sa Cairo. Mahilig siyang magkuwento. Isa-isa niyang tinanong, gusto niyo po ba ng anghang? Baka beef o chicken? At isinulat ng maingat. Ang tunog ng pagtama ng mangkok, ang kumukulong sabaw, at ang pansit na niluluto sa mainit na tubig ay nagparamdam na parang sumasayaw ang maliit na tindahan sa ritmo ng palayok ng sabaw. Nang ihatid ang mga mangkok ng pansit sa harap namin puting noodle sa malinaw na kulay brown na sabaw, sinabuyan ng sibuyas, cilantro, at kaunting bean sprout ang amoy, ay lumutang nang hindi kailangan ng matapang na sauce tulad ng nakasanayan namin sa market sa bahay namin. Sumubo ako ng sabaw. Ang dila ko ay nakatikim ng maalat at matamis na balanse, kasabay ng mahinang amoy ng mga spice hindi matindi, ngunit may lalim na mahirap ipaliwanag. Ito ay simple, ngunit totoo, mahinang sabi ni Yusuf na parang nag-aanalisa ng isang formula, walang labis, walang kulang. Pagkatapos mailagay ang huling walang laman na mangkok sa mesa, kinuha ni Ahmed ang pera at inilagay sa tray para magbigay ng malaking tip. Masarap na pagkain. Magandang serbisyo, sabi niya. Ngunit mabilis na ikinaway ng may-ari ang kamay niya, nakangiti ng malawak. Wag na po, ayos lang. Masaya na po kami na nagustuhan ninyo ang pagkain namin. Sapat na po ang presyo sa bill. Ang serbisyo ay mula sa puso, hindi dahil sa tip. Huminto si Fatima, ang kamay niya ay nakabitin sa ere. Pero sa bahay namin, kung hindi kami magtitip, sisimangot ang tindera, bulong niya sa sarili niya. Tumawa nang mahina ang may-ari. Mahal ng mga Filipino ang salitang bayanihan. Minsan, ang hindi pagpilit sa presyo
at hindi pagsasamantala sa mga taong malayo sa bahay ay isa ring uri ng bayanihan. Nagalak na po kami na galing kayo sa malayo at naglakas loob na subukan ang pagkain namin. Ang salitang bayanihan na narinig ko sa buong araw ay biglang nagkaroon ng lasa sa bibig ko, ang lasa ng mainit na halal na pansit na iyon. Nang lumabas kami sa tindahan, tumama ang ilaw ng gabi sa maliit na moske sa dulo ng kalye. Sa tabi nito ay ang bubong ng simbahan na nakita namin sa malayo. Ang mahinang tunog ng adhan ay humalo sa tunog ng kampana ng simbahan. Hindi sila sabay, ngunit hindi rin nagkakagulo, tulad ng inakala ko. Naramdaman ko na ang bansang tinawag namin na murang tourist spot ay nagtuturo sa amin ng isang napakamahal na aral na ang kasaysayan ay hindi lang mga lumang bato na inilalagay namin para ipakita, kundi ito ay ang paraan kung paano ipinapasa ng isang henerasyon ang bayanihan sa isa pang henerasyon sa pamamagitan ng isang mainit na mangkok ng pansit, sa pamamagitan ng ngiti na tumatanggi sa tip, sa pamamagitan ng pagpapadama sa mga estranghero mula sa Cairo na hindi sila masyadong malayo sa bahay. Sa huling umaga sa Naiya, mas tahimik ang lahat kaysa noong dumating kami, kahit pa ang mga anunsyo at gulong ng maleta ay parehong maingay. Ang pagkakaiba ay wala sa lungsod, kundi nasa puso namin. Nakatayo ako, tinitingnan ang isang eroplanong Filipino na nakaparada sa malayo, at naisip ko ang unang araw sa Skyway ng Maynila, ang tawanan sa halal na karinderya, ang mga ilaw sa ibabaw ng Ilog Pasig. Ang lahat ng imaheng iyon ay nagsama-sama, kaya hindi ko na malaman kung ano ang tour at kung ano ang aral sa buhay. Nang makabalik kami sa klase sa Cairo, ang mapa ng mundo sa dingding ay pareho pa rin. Ang Japan ay nandoon pa rin. Ang Pilipinas ay maliit pa ring bansa sa Timog Silangang Asia. Ngunit para sa amin, ang maliit na tuldok na iyon ay hindi na isang murang tourist spot. Naging isang lugar ito na nagtatago ng aral na ang tunay na kaayusan ay nagmumula sa paggalang sa iba, sa maliit na bayanihan, at sa katahimikan na puno ng pag-iisip sa isa't isa. Nagsimulang magsalita si Ahmed tungkol sa soccer ng may mas malambot na mata. Nagbukas si Fatima ng design notebook na mas nakatuon sa pagpapadali sa pamumuhay ng magkakasama kaysa sa karangyaan. Araw-araw, sinuri ni Yusuf ang notebook niya na nakasulat ang salitang system na binuo mula sa puso. Samantala, nagsimula akong magbasa ng mga aklat ng kasaysayan ng Pilipinas kasabay ng kasaysayan ng Ehipto dahil gusto kong malaman kung paano naging tapat ang bawat bansa sa sarili nitong alaala. Sa huli, ang biyaheng ito ay hindi nagpamahal sa amin sa Maynila, kundi nagbigay ito sa amin ng lakas ng loob na kwestiyunin ang sarili naming mga pagtatangi at maniwala sa kapangyarihan ng tahimik na kabutihan na walang kumukuha ng video. At ikaw? Mayroon bang bansa na tinawanan mo dahil lang sa ilang minuto ng balita o isang maikling clip sa social media? Kung mayroon, baka ang totoong kwento ay mas komplikado pa ng maraming beses. Kung gusto mong makarinig pa ng mga kwentong tulad nito, mga kwento na naglalabas sa atin mula sa pagtatangi at nagpababalik sa atin sa pagmamahal sa ordinaryong kabutihan ng mga tao, mag-follow, mag-like at magkomento para ibahagi ang pananaw mo. Ang pagpindot mo sa maliit na button ay maaaring isa pang uri ng bayanihan na tumutulong para makarating ng mas malayo ang magagandang kwento kaysa sa inakala mo.